Hello po mga kaibigan. Tingnan po natin ngayon ang game ni Magnus Carlsen versus Nakamura. So ito po yung tinatawag na close Catalan early deviations. So tingnan po ito natin kung ano po ang nangyari dito sa kanilang game. So ito po ay mula sa isang World Cup Blitz Tournament 2025. So, ito po ang order, D4, D5. So, ito po yung opening setup ng Catalan opening. So, para po sa mga uh, beginner and intermediate player, so kung gusto nyo matuto ng Catalan opening, so ito po yung setup. Ang bishop pupunta sa G2, yung black ay dito sa A7, castle king side, castle king side. So pagkatapos, pag-aralan nyo paano ma-develop ang inyong mga pieces. So after po nagkasolito yung white, so may tatlo po lines dito or continuation move ang. So ang move ni Magnus ay A5. So ang popular continuation move po ay DXC4 at saka yung isa ay C6. So ito po yung popular continuation move. Ang ideas po dito ay para ma-develop ng mabilis yung bishop sa B7. Okay, so yan po ang ideas. Pag na-capture ka dito, pupunta yung queen, tapos pakainin niya dito yung pawn sa C4. Mag-A6 ka muna para ma-attack yung queen. Ma-develop yung bishop. So yung bishop, may control sa center. Okay, bishop dito. Tapos, atakihin mo yung queen. Tapos dito, nag-C6. So, after C6, then A3, knight BD7. Okay. Nag-develop lang ng knight. So, na-remember ko ito ang opening na ginamit rin dati ni ah, Libon Arunian. So, nakalimutan ko yung sino yung kanya kalaban. Okay. So, ang ideas po dito ah, ni Pumyatse. So, tignan po natin. So, knight C3, bishop G6. Okay, so ang ginawa ni Pedosib ay nag-knight H4 para kainin yung i-trade yung knight sa bishop kasi malakas ito yung ano yung bishop. So, mayroong attack po dito sa C6. Depensa muna, capture, tapos kumain. Okay, so mayroong breakthrough po yan dyan. So, yan po ang dapat nyong gagawin sa middle game. So meaning, pag na-develop yung bishop, pwede dito atakin yung queen, pupunta dito yung bishop. Tapos mag-breakthrough kasi pag kumain yan dyan, okay na yung position sa block. So yan po ang opening ng DXC4 line. Okay. So ito yung isang move ang C6. So iba dito yung ginawa ni Magnus Carlsen versus Bidit Santos. So yung ideas dito ay C6, B6, and Bishop A6 para atakin yung pawn sa C4. So nag C6 muna. Ang sunod dyan ay B6 para atakin yung pawn sa C4. So yan ang idea. Siyempre may threat na Bishop takes pawn. So nag B3, pwede rin mag B3, pwede rin kainin. Okay? Knight takes, Knight C3, gusto niya i-trade. Very simple lang. Kinain, okay, pagkatapos nag-move, knight B D7. So ang bishop ni Magnus, mayroon pa yan attack doon. So ang kalaban niya dito ay si Giri.
Okay, sige rin. Ayan, may attack pa yan doon. So, the same pa rin ang ideas pag na-trade ito. Magbe-breakthrough ka talaga dito sa C5. So, wag niyong kalimutan na magbe-breakthrough dito. Tingnan niyo. Rook FD1. Okay, C5. Okay, pwede na yan mag-breakthrough. Kasi pag kumain, pwede lang mag-bishop takes o rook takes. Okay, queen C7 muna. So, alanganin pag nag-breakthrough agad. Queen C7 muna. A3. Okay, lumayo muna ang queen. Hindi siya nag-queen B8 siya muna. Pero ang tamang move dito para ma-equalize yung position, rook FD8. Para ma-balance dito yung rook sa open 5. So, nag-move siya A3, bishop B7. Okay. So, ang ideas dito mga kaibigan ay dito yung rook para pag breakthrough ganyan, capture, capture. So, matrade mo yung rooks dyan. Okay, nag-breakthrough na siya dito. Ah, yan. Nakipagpalitan dito ng pyesa. Okay. So, panalo dito yung black na one piece down. Okay. Pag rook takes, mayroon na i-takes na one piece down yung yung white. Sa opening pa lang nadali na yung white. Okay, so yan po ang idea sa middle game. Dito pala sa black, ayan ang breakthrough po dyan. Yan po ang dapat nyo gawin after kayo nagkaso. So, kailangan nyo ma-breakthrough dito yung C5 kasi pag hindi kayo dito magbi-breakthrough, so yung bishop nyo dito ay walang ginagawa. So, magiging ano siya, ah, bad bishop. So, yan po kailangan ma-breakthrough dito after na kipag-exchange ang white, nagkamali siya pala dito. Nalugi ng isang piyesa. Okay, so balik tayo dito sa game ni Magnus. Ito po ang kanyang ginamit, ang A5 na ideas. So ang kanyang gagawin dito, itulak yung bishop sa A4. So may dalawang moves dito after A5. Ang white, B3 at saka Queen C2. Ito yung ginamit ni Bidit Santos na nakaraang taon sa Tata Steel Blitz game sa India. Kalaban niya si Magnus Carlsen. So si Magnus nag-move A4, A3, Knight C6. Yung gagawin ni Magnus para mapunta dito yung kanyang knight, Bishop D7, Knight E5 para ma-lock up doon ang rook. So kumain si Bidit Santos, nag-Knight C3, Bishop D7. So hindi yan pwede kakainin. Mayroong capture dito, counter attack. Tapos Bishop takes. Rook G1, then Queen C8. So pupunta yan dito yung Bishop. So medyo ano na yan, advantage na yan sa black pag na-attack yung white. So knight h4 para hindi maka-bishop f5, rook e8 centralize. Tapos nakipag-trade siya dito. So knight takes d5. So si Magnus kinain niya yung knight sa h4 para mag-weak dito yung magkaroon ng double pawn yung dalawang weak pawn yung white. So pero ayon sa chess engine analysis, pangit daw yung move na bishop takes h4. So yung magandang move dito, bishop takes d4. Equalize lang yung position kasi pag kinain niya doon, lamang pa ng konti yung white. Okay, so yan po ang tamang move
bishop takes pawn para ma-equalize yung position. Okay, so dito ay nag-B3 si Naka sa kanyang game kay Magnus Carlsen. So B6, 6D5, XD5. So yung ginagawa talaga ng white dito, ititrade niya yung C-pawn para magkaroon ng weak pawn yung black. So sa mga hindi nakakaintindi, bakit kinakain yun dyan? Para yung C-file, magamit niya yung rook pupunta sa C-file, ganyan, tapos atakihin itong backward pawn. Ayan. So ito yung point ng move na 6D5. O tingnan nyo, nag-knight C3, attack sa weak pawn. Okay, bishop B7, bishop A4, nag-attack na siya sa backward pawn. Yan. Okay. So ang tinatarget ni Magnus yung kanyang weak pawn doon sa E2 square kasi pag na-move yan, i-attack yan dyan. So depende yan sa middle game pag na ipagpalitan ng pieces. So ito yung tinatarget niya. Okay, knight A6, develop knight, ang may kasamang depensa, ito yung ah, tinatawag na attack and defense. Pag nag-attack yung kalaban, kailangan mong magdepensa. Ito dati yung narinig ko sa kaibigan kong malakas na player. Sabi niya, develop kasama yung depensa. Develop knight kasama ang depensa. So, knight E5, discover attack ang ginawa ni Nakamura. Discover attack yan. Okay, pero hindi yan mawin dahil ipinsa yan si Magnus. H6, tapos nag-knight D3. Ang ideas dito ni Nakamura para makontrol yung E5 square. Kasi sa previous game doon na nakikita natin, ang ginagawa talaga ng black dyan, mag-break through sa C5. So, sinubukan niyang dipinsahan yung strategy. Okay. Bishop F8. Okay, sorry. Okay, nag-move siya H4. Okay, ayan. Breakthrough na. Okay, so pag kumain, so pwedeng knight takes C5. So pwede yan ma-trade. Kaya lang ito yung pawn sa D5 ay weak. So mayroon naman siyang depensa. Hindi naman ito madaling ano, ma-capture ng white. So mayroon siyang tatlong attacker. So may tatlong defender naman yung black. So hindi yan madaling ano. So ibig sabihin di C5, knight takes C5, knight takes knight. Bishop takes C5. Okay. So pero ang ginawa dito ni Magnus ay pawn yung kinain. Hindi siya nag-knight takes pawn. Ayaw niya i-trade yung kanyang knight. So, ang gusto niya dito siguro ay para suportahan yung kanya hanging pawns para makapag-create siya ng pass pawn. So, yun na. Siguro yung gusto. Tingnan natin na. Okay? So, part yan ng strategy sa middle game. Atakihin ang weak pawn at saka backward pawn. Mayroon siyang 3 attackers. Dalawang knight, isang rook. Okay, ganun rin si Magnus, mayroon siyang tatlong defender. Okay, magmumove siya ng rook C8. Ayan. Para madagdagan yung depensa kasi ang knight E4 pala mayroon ng threat dito. So, depensa muna. Tapos, ang ginawa dito ni Nakamura ay atakihin muli ang weak po ni Magnus. Tingnan nyo. Ayan. Dipensado yan ni Magnus. So yan ang tandaan nyo. Pag
mayroon kayong pawn weaknesses, kailangan nyo dipinsahan. Kasi i-anticipate nyo na yan or expect nyo na yan, atakin yan ng kalaban. So ito yung ideas ni Nakamura. Atakihin ulit. Tingnan nyo mamaya paano ito masolve ni Magnus ang ganitong klaseng strategy na ginawa ni Nakamura. So ganito lang kasi. Dagdagan ang depensa. Okay, maneuvering sa bishop. Move the pawn. Okay, attack. Mayroon na siyang apat na piyesa. So, mayroon ding apat na piyesa si Magnus para depensa ng kanyang backward pawn. Okay, so dito nag-move knight b4 para masolve yung position, ma-neutralize yung attack ni Nakamura. Okay, nag-capture tapos nag-move. Okay, nakipagpalitan dito si Nakamura. Ayan na ang target ni Magnus. Ang mga weak po ni Nakamura. Okay, so dito makipag-trade siya knight. Nag-knight c3. Pag kinain yan, pawn takes knight. Pag kumain dito, knight versus bishop in game. Advantage na po yan sa black. So kumain, bishop takes b7. So for example, kung kinain niya yung pawn sa d4, mayroong knight takes e2. Ayan, lamang po dyan ang black sa in-game. Advantage. Ito na po yung knight versus bishop. Advantage dito sa in-game. Okay. So, bishop takes b7. Okay. Kain. Kumain siya. Ganun ang nangyari. Okay. So, dito, nag-capture. Na-win ni Magnus ang kanyang dalawang pawns. Okay. So, dito, nakipag-in-game si Magnus dahil lamang na siya dito. So, mas maganda laruin. Wala nang queen sa board. So, sa white, hindi po pwedeng makipag-trade dahil tuluyan ka ng matalo dito. So, rook dito, attack sa weak pawn. And then, dito nakipag-trade. Kinain niya yung bishop, tapos nag-play ng major piece in game. So, nag-queen d8 si Magnus. Ang kanyang target, itong weak pawn sa b3. Queen d5, trade queen. So, transposition po ito. Trade yung queen para matranspose sa rook and pawn, winning rook and pawn in game. So, umilag, king h7. Okay, so winning na po dito si Magnus dahil mayroon po ditong breakthrough, pawn sacrifice. Pag nag-rook takes pawn, mayroong check, tapos checkmate, rook h1 or queen h1. So, ito yung tamang move, pawn takes pawn. Tapos, para makakreate paspon si Magnus, yun ang kanyang ideas. Okay, winning na dito yung black. Hindi na yan, unstoppable na yan ang paspon. Ma-promote na yan next move. Okay. Promote, rook takes pawn. So, one piece down yung black. Nag-resign na lang siya dito. Dahil losing na talaga yan. So, yan po ang game ni Magnus Carlsen versus Nakamura.